Mga kapuso, kayo po ba ay nakararanas ng sintomas ng trangkaso? Ayan, parang ang dami meron ngayon, di ba? Ano yun? Tinuturo ako. Ang dami. Ang dami talaga. Bakit mo Walang tinuturo? ubod-sipon. Ang taas ng lagnat mo. Bakit kaya may gano'n mga ano ngayon? Alamin nga natin kung ano nga bang meron. Ayan, nasa linya po si Dr. Ron Jean Solante, isang infectious disease expert. Maganda umaga po sa inyo, Doc. Welcome po muli sa palatuntunan, Doktor. Salamat po sa pagbangon. Hi, Emil. yes, Emil and Kathy. Good morning, good morning. Doc, ito po ba, mataas po ba ang bilang ng mga may mga flu-like symptoms o trangkaso sa ngayon, sa inyo pong obserbasyon dito sa ating bansa? Yung mga dinadala sa ospital, Doktor, go ahead. Yes, sa ngayon, marami pa rin, pero hindi kagaya nung November, December, na talagang mas mataas yung mga napupunta sa hospital, usually outpatient consultation, may lagnat, may ubo, and ito yung tinatawag natin na influenza-like illness symptoms. No? And most of these are caused of viral infection, which is always, ni-expect natin pag ganitong buwan, November, December, and then January. Mm. So, hindi po ito unusual, Doc Solante? Hindi po unusual ito kasi 'di ba meron pong napabalita na isang Taiwanese actress, si Barbie Su, na pumanaw, nag-pneumonia pero nag-flu din daw. Tapos meron din po recently kahapon lang, isang Chinese actor din naman na influenza. So, ito po ba ay talagang nangyayari na posibleng mamatay dahil po sa ganitong trangkaso lang? Yes, kasi kasi alam mo yung influenza virus sa majority of times usually gumagaling lang yan, 3 days, 5 days, ubo, sipon, tapos lagnat. But in some population, especially yung may mga comorbidities, ito talaga yung tumutuloy na ang complications niya pwedeng pneumonia, yung talagang severe ang involvement ng baga at nahirapang huminga. And some of them will really be severe na kailangan silang dalhin sa hospital, lalagyan ng oxygen. Yung iba naman, because of the complications like heart failure, stroke, doon sila nadadali. But nag-uumpisa yan pa rin sa pneumonia due to a viral infection. Opo. Doktor, matanong ko lang ho, ipagpaumanin niyo yung kamangmangan. Pero bakit to ngayon ang tataas ng lagnat ho? 40 mahigit? 30 na. Ganun ba sistema ngayon, Doktor? Yes. So just like any other infectious diseases, whether it's bacterial or viral, pag pumasok na yan sa katawan natin, pumupunta yan sa dugo, then yung virus na yan, mag-multiply yan. Especially, Emil, yung mga walang bakuna. Ito yung dito natin makikita na pag wala kang bakuna, kumpara mo doon sa merong mga bakuna, mas bentahe ka dahil pag meron kang bakuna, hindi ganun kalala ang mga manifestations mo dahil nga nandun yung antibody mo na na-produce doon sa bakuna na flu vaccine. Aha. So kasi yung flu vaccine po, baka hindi po alam na marami na dapat po yan taon-taon. Hindi po yung isang beses lang, di ba, Doc? Yes, taon-taon yan dahil every year merong formulation na tugma doon sa bansa kung ano yung prevailing na serotype ng flu virus. Kaya napaka-importante niyan. Ang bakunahan niyan actually kasi, usually ang start niyan May, June, July to prepare for the influenza season dito sa Pilipinas, which will usually start August, September, October, November, December, hanggang katapusan ng January yan or early February. Mm-hmm. Okay, so yung nangyayari po ngayon, like sa Japan, sa Korea, marami daw yatang mga kaso ng mga flu-like symptoms. Ito po ay posible bang mangyari rin sa Pilipinas? Actually, nangyayari na yan. Meron tayong data niya na tumataas din ang influenza-like illness natin sa Pilipinas. Pero hindi siguro ganun pa taas kumbaga kumpara dito sa Japan at saka sa South Korea. Kasi alam mo, itong mga bansang ito, maganda kasi ang surveillance system nila, They have available tests na masuri kung viral ba yan or bacterial. Kaya siguro nakikita nila yung gaano kataas at makikita nila yung difference between last year at this year. Ganon din naman sa atin, meron din tayong ganyang capability but not as really extensive as these countries kasi maganda talaga ang mga surveillance system nila with a very good laboratory
detection test. Doktor, dito sa China, may minomonitor ba kayong bagong sakit ho riyan na kumakalat ho? Kung meron man? So far naman, Emil, no, wala, no, kasi most Asian countries, including Western countries, talagang itong mga, ang tawag namin ito, respiratory viral infection season, no? Hindi lang flu, merong respiratory syncytial virus, merong human metapneumovirus, merong adenovirus. Maraming klaseng virus to na can also present with the same manifestation ng ubo, sipon at lagnat. Mhm. So ito po hindi naman dapat ikabahala, Doctor. Ito ay usual at seasonal. Yes, hindi natin dapat to ikabahala, hindi tayo dapat maalarma, pero yung mga vulnerable population kasi kailangan din nating sundan yan na i-monitor sila. Kasi sila talaga yung mga pwedeng ma-hospital. No? So halimbawa yung ubo mo hindi pa rin gumagaling 6 days, 7 days, tapos meron ka ng konting hingal, siguro mas maganda magpatingin na sa doktor para masuri. At meron mga gamot, no? Like itong flu, merong antiviral na pwedeng humuhupa yung sintomas while it will be treated na talagang dapat eksaktong pagpunta nila sa mga doktor. Dr. Solante, yung COVID, meron pa bang mga kaso na namomonitor tayo sa ngayon? Yes, meron pa rin. No? Sa mga hospital na pinapasukan ko, meron pa rin tayo mga ilan-ilan na nagpa-positive COVID. Ganon din ang manifestation nila, ubo, sipon, lagnat, and hindi na ganun kadami doon kumpara nung during the pandemic. Doc, yung dengue ho, matanong ko na, namomonitor nyo rin ho ba? Tumataas ho ba ito? Yung ano, yung... Dengue po, dengue. Kung meron ho kayong datos riyan. Ay, oo. Actually, Emil, halos araw-araw yan. Since January or December, no? January hanggang ngayon, especially sa San Lazaro Hospital, marami kami mga na-admit na mga dengue, including adults, hindi lang sa mga bata. Ito ngayon, may edad or yung mga hindi lang between the age of 20 to 40 years old, walang pinipili. Maraming mga dengue kami nakikita ngayon with warning signs, no? Yung iba may other manifestations, hindi lang lagnat or hindi lang sakit sa katawan. Okay, ingat-ingat na lang siguro, Doc, sa ating lahat. Salamat po sa impormasyon nyo, Doktor. At kami mga nangangapa rito, malaking tulong ho, nakakarinig kami ng ganyan mga payo mula sa inyo. Yes, Emil. Thank you, Cathy and Emil. Have a blessed weekend, sir. Thank you sa serbisyo nyo. Maraming salamat po, Dr. Ron Jean Solante, isa pong infectious disease expert. Mga kapuso dyan lang. Hilingan, walang